Wala pa ring tigil ang opensiba ng militar sa umano'y naghihingalo ng puwersa ng mga Maute sa Marawi City. Kasama ngayon sa mahigpit na binabantayan ng militar ang Lake Lanao na posible raw daanan ng mga terorista para makatakas. At live mula sa Iligan City, may report si Maki Pulido. Maki? Habang nagpapatuloy nga ang bakbakan sa Marawi City, Chino, kanina ipinakita ng militar sa media ang isa sa mga battle stations nila na nagbabantay sa isang ruta na posibleng takasan ng Maute ISIS. Umulan man o umaraw, 24 oras ang pagbabantay ng mga sniper ng militar. Ang militar mismo ang nagdala at nagpakita sa amin sa isa sa mga battle position na pinwestuhan ng kanilang mga sniper sa ibabaw ng isang abandonadong bahay. Dahil malakas ang ulan, hindi madali ang pagsipat ng mga posibleng tumatakas na mga terorista mula sa main battle area sa sentro ng Marawi City. Isa sa mga binabantayan ng mga sniper ay mga posibleng pagtakas ng kalaban habang nagtatago sa ilalim ng mga water lily sa Lake Lanao. Exposed ang pwestong ito dahil walang mapagtaguang pader kaya't bawal tumayo. Dahil naiipit na raw ng tropang militar yung mga teroristang Maute ISIS, isa sa pwede nilang pagtakasan ay itong Lake Lanao. Kaya ang binabantayan ng mga sniper ay mga teroristang posibleng tumakas sa pamamagitan ng rutang ito. Si Joy Upong tanggap ng walang babalikang bahay. Sinunog kasi ito ng mga terorista pati na ang rice mill na pinagtatrabahuan ng mister. 2 linggo na mula nang makatakas silang mag-asawa at 1 taong gulang na anak. Pero dinedetine pa rin ng PNP CIDG ang mister dahil gagawin daw testigo laban sa Maute ISIS. Sana palabasin na yung asawa namin. Ay wala kami kawawa namin na may bata pa palaging mag-iyak na. Nasaan ako magkuha na pangbili ng gatas niya, wala akong pera. Ang AFP naglabas ngayong araw ng 3 larawan ng mga Maute fighters sa Marawi. Ang ilang mga Maute nakangiti pa habang napapaligiran umano ng mga gamit na kanilang ninakaw sa Marawi. Sa kasalukuyan, tinutugis pa ng militar ang nasa 80 hanggang 100 terorista kasama na ang ilang kabataan. Kaugnay naman ng umiiral na martial law sa Mindanao, sinabi ni House Speaker Pantaleon Alvarez na kukumbinsihin niya ang mga kapwa mambabatas na palawigin pa ang martial law hanggang 2022. Paliwanag ni Alvarez, kailangan ng kamay na bakal para masugpo ang problema ng terorismo at rebelyon sa Mindanao. Pero ayon sa AFP, kailangan daw munang linawin ng House Speaker ang kanyang basihan sa pagsusulong ng pagpapalawig ng batas militar. Sa ngayon, inihahanda na ng militar ang kanilang assessment at rekomendasyon na isusumite nila kay Defense Secretary Delfin Lorenzana. Sabi naman ng Malacanang, sariling opinyon ni Alvarez ang martial law extension. Matapos ang halos 2 buwang bakbakan ay umabot na sa 85 ang mga namatay na sundalo at sa panig naman ng mga sibilyan ay umabot na sa 39. Chino? Maki, nakita natin dun sa yung video, yung mga snipers na nagbabantay dun mismo sa shores ng Lake Lanao. Pero may impormasyon ba tayong natatanggap na may mga assets din ng militar na palutang-lutan dyan sa Lanao sakaling gumamit nga ng bangka ang mga Maute fighters na tumatakas? Doon sa sniper's position, doon sa napuntahan natin kaninang hapon, Chinog, isa rin sa actually binabantayan nila yung mga bangka. Kasi it's closer, makikita daw nila sa scope nila, no? So isa yun sa mga binabantayan nila. Pero maliban doon, ang pagkakapaliwanag dyan ng militar Chino, meron na ring mga naval patrols doon sa Lake Lanao. Medyo importante kasi yung bahagi na yan dahil nga, di ba, bahagi nung main battle area ay nasa may Lake Lanao na. So maliban doon sa pagtakas ng mga Maute ISIS, ang binabantayan din ay possible na reinforcement na pwedeng pumasok sa main battle area. So maliban dyan ay meron ding naval patrols dyan sa may Lake Lanao. Chino. Maki, habang pinag-uusapan natin yung posibilidad ng pagtakas ng Maute, meron din ba tayong impormasyon na nakuha na may mga nakakatakas din ba dun sa tinatayang 100 bihag na hawak pa rin from our understanding nitong Maute dyan sa may sentro ng Marawi City? Alam mo, nung naitanong natin yan,
siguro mga last week. Ang pagkakasabi dyan ni Lieutenant Colonel Joe R. Herrera ay wala na silang na-monitor for the past 72 hours. At yung sagot niyang yan ay ibinigay niya nung last week pa. So medyo matagal na, no? Yung pagitan ng panahon kung kailan nagkaroon sila ng na-monitor na movement ng pagtakas. I think yung concern kasi na yan is coming from the first 2 to 3 weeks ng Marawi siege. Kung saan totoo naman may na-monitor na may mga pumasok na reinforcement dahil sinasabi na rin ng mga residente yan dun sa katabing bayan ng Marawi City sa Marantao na nakita talaga nila na may mga kalalakihan na pumasok sa loob ng Marawi. Hinatid pa ng mga sasakyan pero paglabas ng sasakyan yung driver na lamang ang laman. At isa rin sa sinasabi ng militar, sa rutang din yan pumasok pati yung mga additional na mga baril at bala na kailangan ng mga Maute ISIS na nasa loob ng main battle area. Pero maliban dyan, kaya nga nila binabantayan ngayon, ang sinasabi kasi talagang naiipit na, no? So they're being pushed back. Ang explanation nga dyan, halos wall-to-wall na yung laban. So it's either talagang itatayo nila doon at hihintayin na nila na mamatay na sila doon sa labanan na yon or tatakas. Dalawa lang naman yung rutang yan, doon sa may bridge, papunta raw ng Kapitolyo, or dito sa may bandang Lake Lanao, Chinog. Makipanghuling katanungan na lang, no? Day 48 o day 49 na ngayon ng bakbakan dyan sa Marawi City. Kamusta naman? Day 49. 49, yes. Kamusta naman yung moral ng ating mga kasundaluhan dyan sa Marawi City? Chinog, pasensya na ha, pero pwede bang pakiulit ng tanong mo? Maki, di ba ang haba na ng panahon ng bakbakan sa pagitan nitong mga Maute at ang ating mga kasundaluhan, yung mga nakakausap nating sundalo, hindi yung mga opisyal pero yung mga on the ground, ano sinasabi na mataas pa rin ba ang kumpiyansa nila at moral sa mga sandaling ito? So far naman, Chinog, at least yun yung nakukuha nating mga balita mula dun sa ground troops. Of course, lahat sila, ang sinasabi naman yan sana matapos na. Dahil hindi rin naman biro yung buhay dun sa malapit sa bakbakan. Lalo na yung pagkakakwento. Medyo mahirap yung pagkakakwento ng mga ibang sundalo sa sitwasyon on the ground na talagang malapitan na yung bakbakan. So hindi naman biro na 24 hours, ganun yung sitwasyon ng buhay mo, Chinog. Okay, maraming salamat at ingat kayo dyan, Maki Pulido.